Magandang araw sa ating lahat. Kami nga pala ang pangkat-tatlo. Ako si Ginoong Wisar Mukhtar. Kasama ko rito sina Binibining Shermina Abubakar at Monica Castor. Ang aming paksa ay pinamagatang ang pagbabalik sa katutubong wika. Inaasahang sa darating pang panahon ay mag-iibayo ang pagsisikap ng samhang ito upang makatuklas ng iba pang mga talyon. Higit sa lahat upang makarating sa pinapangarap ng lahat ng mandudulang Pilipino ang magkaroon ng Pilipinas ng tunay na pambansang dulaan. Si Cecil G. Alvarez ay maituturing na ina ng maraming anak na ngayong ay silang nagpapayabong sa binhing kanyang tinanim sa pagpapalaganap ng sining ng dula sa Pilipinas. Mula sa kanyang mapagpalang kamay, sumisimbol ang isa sa matatag na institusyon ng samahan ng mandudula sa bansa ay ang Philippine Educational Theater Association o PETA, kung saan nag-ugat naman ang maraming kabataang mandudula na sila ngayong nangunguna sa iba't ibang sangay ng media tulad ng teatro, telebisyon at isinilang si Cecil G. Alvarez noong panahon ng pananakop ng mga Hapon nang hindi man lang nasilayan ang kanyang ama na namatay sa larangan ng digmaan. Siya ay pinalaki ng kanyang ina sa kabutihang palad ay may kaya. Napag-aral siya at nakapagtapos ng AB, BSE sa eksklusibong paaralan ng Santo Paul College sa Maynila, kung saan siya ay pinarangalan ng bilang summa cum laude. Sa gulang na 18, siya ay isa sa mga napiling 10 outstanding students of the Philippines. Mula pagkabata ay nakitaan na si Cecil ng hilig sa drama. Mula elementarya hanggang kolehiyo, siya ay sumali sa mga dulang itinatanghal ng paaralang ng kanyang pinapasukan. Nahubog siya ng husto sa larangan ng mga ito. Nakilala niya si James Ritter na siyang palaging namamahala ng mga pagtatanghal sa kanyang paaralan. Dahil dito, siya rin ay natutong magdirihe ng hindi na mabilang na mga dula sa pagtanghal at telebisyon. Pinasikat ng mga ito ang Teenager, isang serye ng dula sa Channel 11. Nag-ibang bansa siya noong 1964 at nag-aral sa University of Texas sa ilalim ng pagtuturo ni Paul Baker ng Dallas Theater Center. Pagkatapos, maglakbay at magmasid sa iba't ibang repertory theater sa ibang bansa. Tinapos ni Cecil ang kanyang thesis sa master. Ito ang Prospectus for the National Theater of the Philippines na nailimbag ng US Afro-Asia Theater Bulletin. Noong Agosto 29, 1967, ay naging tagapanayam siya sa Southeast Asia Theater of America Educational Theater Association Convention sa Los Angeles, kung saan tinalakay niya ang paksang focus on the Philippine developing theater in a developing country. Pinamahalaan din ni Cecil ang Central Institute of Theater Arts in the Philippines o CITAP na sa bandang huli ay ginawang Central Institute of Theater Art in Southeast Asia o CTASA, kung saan marami-rami na rin ng mga alagad ng sining ng teatro ang nagsanay sa larangan ng dulaan. Itinaguyod din ni Cecil sa pamamagitan ng PETA ang serye ng dulang pantelebisyon na nakilala sa buong kapuluan na pinakamahusay na serye na may gayong uri. Ito ang Balintataw. Isang lingguhang pagtatanghal ng mga natatanging dula at umani ng tagumpay sa 5 taong pananatili nito sa telebisyon. Taon-taon ito ay nagwawagis ng Kata Award para sa Best Dramatic Anthology hanggang sa huling pagtatanghal nitong 1971. Ang pagbabalik sa katutubong wika. Ngayon, aking ipagpapatuloy ang pag-uulat ni Ginoong Wisar Mukhtar. Ito ang pangunahing tema ng ulat, kung paanong muling yakap ang sariling wika sa larangan ng sining, lalo na sa teatro. Ang pagbabalik ng katutubong wika
ay nagsilbing paraan upang mapalapit ang sining sa mas nakakarami. Pagyakap sa katutubong wika sa larangan ng sining at teatro. Ang paggamit ng sariling wika sa pagtatanghal ay naging susi upang mas maging makabuluhan at madaling maunawahan ng mga manonood ang dula. Pagpapaigting sa paggamit ng sariling wika sa pagtatanghal. Ang paggamit ng Pilipino ay naging hakbang upang mas mailarawan ang tunay na karanasan ng mga Pilipino. Pagsibol ng mga dula sa wikang Pilipino, naging inspirasyon ito para sa mga manunulat at direktor na lumikha ng orihinal na dula sa ating wika. Cecil Guadute at ang PETA. Nagsimula ng mga dula sa PETA noong 1967 hanggang 1972. Madalas siyang iniimbita. Isa si Cecil Guadute sa mga unang leader ng PETA at siya ang naglathalag ng pundasyon ng samahan. Naging direktor at tagapagsalita tungkol sa sining. Madalas siyang imbitahin upang magsalita tungkol sa kahalagahan ng sining at edukasyon sa teatro. Kasama ang patimpalak gaya ng Palangka at Miss RP 71. Siya ay pinangaralan, sa larangan ng pagsusulat. Siya ay nakilala sa larangan ng pagsusulat at pagiging hurado sa mga prestihiyosong patimpalak. Nag-imbita ng mga pandaigdigang personalidad sa sining. Pinalawak niya ang pananaw ng PETA sa pamamagitan ng pagkipagpalitan ng ideya sa mga artistang banyaga. Lumawak ang pananaw ng PETA ng mga kasapi ng PETA. Ano nga ba ang PETA? Ang PETA ay ang Philippines Educational Theater Association. So nakatulong ito upang mas maging bukas at malikhain ang grupo sa pagbuo ng mga dula. Mahalagang dula at gampanin. The Good Woman of Szechwan. Isinalin sa Ingles at pinamahalaan ni Ladislav Smosek. Dito nagsimulang makilala si Cecil bilang mahusay na direktor. Buting tao ng Szechwan noong 1971, isilalin sa Pilipino at ipinamahalaan ni Brooke Jones. Isa ito sa mga unang adaptasyon ng banyagang dula sa wikang Pilipino. Ay daw noong 1972, dahil sa kakulangan ng artista, siya mismo ang gumanap sa papel na ipinakita nito ang kanyang dedikasyon sa sining at iba pang mahalagang dula. Gumanap siya sa mga dula tulad ng Hayop Man ay Dapat Mahalin, Bigas, The American Dream, at iba pa na nagpapakita ng kanyang lawak bilang artista. Dulang pinamahalaan noong 1967 hanggang 1971, katulad na lamang ng Bayaning Huwad, The Crucible, Tubig, Lagalablab sa Karimlan, Larawan, Doña Clara, Ang Tatay Mong Kalbo, Ang Tao, Ang Timbangan, Ay Tagilid, at Ay Daw. Bilang direktor, pinangasiwaan niya ang dulang may iba't ibang tema mula sa pampulitika, panlipunan, hanggang sa personal na usapin gamit ang katutubong wika upang mas lalong maunawaan ng masa. Inobasyon ni Cecil Guadute. Paggamit ng mga artista mula sa pelikula sa dula. Gamit ang kasikatan ng mga artista sa pelikula, hinikayat niya silang sumali sa teatro upang makaakit ng mas maraming manonood. Mas maraming nanood ng dula. Dahil dito, lumaki ang audience ng PETA, mas naging kilala ang teatro bilang sining para sa lahat. Mas naipakilala ang sining ng pagtatanghal sa masa. Naging tulay ito upang ang masa ay magkaroon ng interes at pagpapahalaga sa teatro. Parangal at paninirahan sa ibang bayong dagat.
Ramon Magsaysay Award 1972. Ipinangaralan siya bilang natatanging mamamayang Asyano dahil sa kanyang ambag sa sining at teatro. Lumipat sa New York kasama si Harrison Alvarez, doon sila nanirahan at nagpatuloy sa abokasya ng sining. Nagpatuloy sa teatro sa tulong ni Ellen Stewart, La Mama Theater. Ipinagpatuloy niya ang kanyang sining sa ibang bansa. Ipag-collaborate sa mga dayuhan at itinanghal ang kanyang mga dula sa New York. Pag-asa sa kanyang pagbabalik. Inaasahan nagpatuloy siyang ambag sa sining. Bagamat nasa ibang bansa, umaasa ang marami na babalik siya upang magdirehe muli sa Pilipinas. Posibleng mas mapalawak pa ang dulaang Pilipino. Sinasabi, ang kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot ng bagong inspirasyon sa mga susunod pa na henerasyon na alagad ng sining. Para sa kabuuan, ang pagbabalik ng katutubong wika sa larangan ng teatro ay hindi lamang pagbabalik sa sariling pagkakakilanlan, kundi isang makapangyarihang hakbang tungo sa mas malawak na partisipasyon ng mamamayang ng sining. Sa pamumuno ni Cecil Guadute at sa pamamagitan ng PETA, naging instrumento ang sining sa pagtatanghal upang maitaas ang kamalayan ng publiko sa mga isyong panlipunan gamit ang wikang mas naintindihan ng nakakarami, ang wikang Pilipino. Hindi lamang para sa ilang edukado ang teatro, kundi para sa masa sa pagsasalin ng mga banyagang dula, paggamit ng mga lokal na artista at pagpapalaganap ng mga orihinal na obrang Pilipino. Naipadama ang kapangyarihan ng sariling wika sa sining. Patunay na ito na sa muling pagyakap sa katutubong wika. Muling nabuhay ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino, malikhain, mapanuri, at may malasakit sa bayan. So magandang umaga, ay ngayon ay kilalanin naman natin si Lino Brocka. So sino ba si Lino Brocka? Si Catalino Ortiz Brocka, na mas nakilala bilang Lino Brocka, ay isa sa mga pinakamahusay na direktor sa Pilipinas na pinarangalan at kinilala maging sa ibang bansa. So dito ay tinilakay niya sa kanyang mga pelikula ang mga paksa na pilit iniiwasan sa lipunan. Ipinamalas niya rin ang pagiging diretso sa kanyang mga ideya at opinyon na malinaw ring matutunghayan sa kanyang mga pelikula. Higit na tanyag si Lino Brocka bilang isa sa mga pinakarespetadong direktor sa pelikula at nakatanggap ng maraming gawad ng karangalan mula sa iba't ibang institusyon sa larangan ng sining pampelikula. So si Lino Brocka ay hindi lamang basta isang direktor, kundi isa sa pinakamataas ang pagtingin at paggalang sa kapwa sa kanya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa dami ng kanyang natanggap na parangal ay patunay ng kanyang kahusayan at kontribusyon sa sining. Ibig sabihin, kinikilala ang kanyang talento at dedikasyon sa paggawa ng makabuluhang pelikula. So bago ang kanyang tagumpay sa pelikula, una siyang nakilala bilang isang mahusay na aktor, manunulat at direktor sa sining ng teatro. Bago siya sumikat sa mundo ng pelikula, nag-umpisa si Brocka sa teatro nang hindi lamang siya umaarte, kundi sumusulat din ng mga dula at nagdederik pa. Ipinapakita dito ang kanyang malawak na karanasan at pundasyon sa iba't ibang aspeto ng sining tanghalan bago siya lumipat sa pelikula. Sunod naman ay nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas at naging kasapi ng UP Dramatic Club. Ang pag-aaral niya sa UP, isang kilalang universidad sa Pilipinas, ay nagbigay sa kanya ng formal na edukasyon. Ang pagsali niya sa UP Dramatic Club ay ang naging simula ng kanyang aktibong paglahok at pagkahilig sa sining, partikular sa pag-arte at pagdidirect. Ito ang naging lundayan ng kanyang karera sa sining. Ang kanyang interest sa sining ay nagsimula sa UP Dramatic Club at lalong lumago nang sumali siya sa Philippine Educational Theater Association noong 1967. Ipinapakita nito ang pag-unlad ng kanyang hilig sa sining. Ang UP Dramatic Club ang nagbukas ng pinto at ang
Philippine Educational Theater Association, isang progresibong grupo ng teatro na kung saan nagpalalim at humubog sa kanyang sining. Ang PETA ay kilala sa paggamit ng teatro bilang instrumento ng pagbabago sa lipunan, kaya malamang na dito nahasa ang kanyang pagiging kritikal at mapanuri sa mga isyong panlipunan na nakikita sa kanyang mga pelikula. So bago siya sumapi sa Philippine Educational Theater Association, nanirahan din siya sa Hawaii ng 2 taon bilang isang misyonaryong Mormon na nagpalawak ng kanyang pananaw at pag-unawa sa buhay, na ang kanyang karanasan bilang misyonaryo sa Hawaii ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. At ang pagmamalagi sa ibang kultura at pakikisalamuha sa iba't ibang tao ay maaring nagbigay sa kanya ng mas malawak na perspektibo sa buhay at mga kultura at mga isyong pandaigdig, lalo na nagpalawak ito sa kanyang pananaw at pag-unawa sa buhay at nagsilbing sandata niya at karagdagan sa kanyang kaalaman. So malaki ang naitulong ng mga unang karanasan ni Lino Brocka sa PETA upang subukan niya ang pagdidirihe ng pelikula. Unang taon ni Lino Brocka sa Philippine Educational Theater Association ay nagbigay sa kanya ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa mundo ng sining at pagtatanghal. Ang mga karanasang ito sa teatro ang nagbigay sa kanya ng pundasyon at kumpiyansa upang subukan ang bagong larangan ng pagdidirihe ng pelikula. At sa kanyang pagsisimula sa pelikula, nagmasid si Brocka sa mga maestro tulad nina Jerry De Leon, Eddie Romero at Roald Bayer. At noong 1970, binigyan siya ng Leia Production ng pagkakataong makapagdirihe sa mga pagpasok ni Lino Brocka sa industriya ng pelikula. Nagpakumaba siyang matuto mula sa mga batikang direktor ng Tagalog na pelikula tulad nina Jerry De Leon, Eddie Romero at Roald Bayer, na pinag-aralan niya ang kanilang mga pamamaraan at kaalaman. So, ang pagkakataong makapagdirihe ng pelikula ay dumating noong 1970 mula sa Leia Production na siyang nagbukas ng formal na simula ng kanyang karera bilang isang direktor ng pelikula. At noong 1973, naging executive director na ng PETA si Lino Brocka nang umalis si Cecile Goit, na nagpatuloy at lalong umunlad ang PETA sa ilalim ng pamumuno ni Brocka. Taong 1976, pinarangalan si Brocka bilang isa sa 10 outstanding young men of the Philippines. International na kinilala si Lino Brocka bilang isang mahusay na direktor dahil sa 3 pelikula niya na pinamagatang Insyang, Bona at Jaguar na napasali sa Cannes Film Festival. Ang unang pelikula ay ang Ensyang na ipinakita sa Directors Fortnight noong 1978 at nakatanggap ng papuri mula sa mga kritiko. At ang ikalawang pelikula naman ay ang Bona na ipinakita rin sa Director Fortnight noong 1981 at umani ng magagandang pagsusuri. At ang ikatlong pelikula naman ay ang Jaguar na nahirang bilang finalist sa kompetisyon noong 1980. Muling nanalo si Lino Brocka bilang Best Director sa iba't ibang award-giving bodies sa Manila Film Festival, sa PAMAS, sa Citizens Council for Mass Media mula 1970 hanggang 1974 para sa kanyang mga pelikula. Ang kanyang mga tagumpay sa iba't ibang award-giving bodies tulad ng Manila Film Festival, PAMAS at ang Philippine Academy of Movie Arts and Sciences, na kung saan ay nagpakita ito ng pagkilala sa kanyang talento at kontribusyon sa sining, na ang mga pangaral na ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang mga natamo, kundi pati na rin ang mga kanyang kakayahang lumikha ng mga pelikula na tumatalakay sa mga mahihirap na tema na nag-uudyok sa mga tao na mag-isip at makaramdam.